madilim, masukal, tahimik at mapanganib. Ito ang mga katangian ng isang gubat na mapanglaw at dito rin magsisimula ang kwento ng matamis sa pag-iibigan nila Florante at Laura. Gubat, may isang lalaking nakatali Paul ang kanyang hininga. Ang pangalan niya ay Florante. Habang nakatali sa puno, sinasabi niya ang kanyang mga nakaraan at isa na rito ang Albania. Isang kaharian kung saan siya'y isinilang na ngayon nanganganib. O aking Diyos, Ama, nasan-nasan ang iyong awa. Ako'y nananaghoy, nakikiusap, humihingi ng tulong niyo. Patawarin niyo akong lahat dahil hindi ko nagawang ipagtanggol ang ating kaharian laban sa taksil at walang awang si Adolfo. Wala nang nagmamahal sa akin. Napakapait ng aking buhay. Inagaw niya ang korona niya, Haring Linteo, upang magawa niya ang kanyang ninanais. Pati si Doc Deseo na aking ama ay kanyang dinamay. Sandaling nanahimik si Florante dahil sa sama ng loob. Matapos manahimik ay muli siyang tumawag sa Panginoon. Aking Diyos, Ama, tila yata di mo dinig-dinig ang aking mga panalangin sa iyo. Hindi ko tuloy maaalis sa aking isipin na akong tulungan. Kung gayon, papaano na ako? Sinong aking malalapitan at makakapitan ko ang Diyos? Mismo ay ayaw na akong tulungan. Paalam na Albania, aking sinilangan. Patawarin mo na lang ako dahil hindi kita naipagtanggol. Paalam na bayan ko, paalam na rin sa iyo. Adolfong malupit, Laurang taksil, paalam na sa inyo. Habang nagdudusa si Florante sa gubat, isang gererong morong nangangalang Aladin ang dumating sa gubat na pagod at naghahanap ng pagpapahingahan. Oh, Lerida. Oh, tadhana, kay lupit mo. Kinuha mo ang minamahal ko. Habang si Aladdin ay umiiyak at nagdudusa, ay may narinig siyang tinig na sa kagubatan. At pagkatapos ay nakita niya siya ng lalaki. Ayaw. Oh, ano yung tinig na aking naririnig? Tinig ng isang hipis na tao? Sino kaya siya? Talagang ako'y minamalas. Ako'y pinaharipan sa kamay ng taksil na si Adolfo. Si Adolfo malupit at higit pa sa halimaw kong manakip. Kaawa-awang tao, ang lahat ng kanyang tuway natapos nang siya'y pahirapan at pinagtaksilan. Pagkatapos na marinig ni Aladdin, si Florante ay nagmuni siya ng isang malaking problema. Tadhana ay masakit, problema ko'y nakakahirap. Lutasin dahil ang saking sintang iniagaw. Nagmamadali si Aladdin nang mapansing humina na ang boses ng kanyang narinig. Kailangan ko nang magmadali, kundi hindi ko maabutan ang taong iyon. Habang tumakbo, ay hinawi niya ang mga sagabal sa pamamagitan ng kanyang kalis. Nang makita niya ang nakagapos, ay napansin niyang may nakapalibot ditong dalawang leon. Siya ay naghanda at nilusob ang mga leon. Pagkatapos sa mapatay ang dalawang leon, ay pinakawalan niya si Florante. Ching. Nakita ko na ang taong ito. 1, 2, 3, go. Pagkalipas ng ilang oras, ay namulat si Florante at Laura, nasaan ka? Tulungan mo ako makaalis dito. hindi na sumagot si Aladdin at baka sa kawalang pag-asa ay matuluyan na si Florante. Sino ka? At bakit ako narito? Magpahinga ka na lang. Ako ang nagligtas sa iyo. Haba, ingit lang. Hindi mo ba napapansin na tayo ay magkaaway? Marahil, pero ikaw ay nangangailangan ng tulong. Ano nangyari? Siguro nga ay patay na ako kung hindi angkat dumating. Ngunit ang pagkamatay ang isang tunay kong kaligayahan. Hangal, hindi mo ba alam na dinagdagan mo lang ang iyong pasakit? Hindi na napansin ang dalawang ngunit, isinama ni Aladdin si Florante sa kanyang paghingahan at doon sila nagpalipas ng gabi. Pagdating ng umaga ay napansin ni Aladdin na malakas sa si Florante, kaya ito'y kanya niyakap at kinisan. Maraming salamat ng tulong mga kaibigan. Inalayo ni Aladdin si Florante, ngunit napansin nitong malungkot pa rin siya.
Ano ba ang inyong problema? Maaari ko bang malaman? Sige, sisimulan ko ang aking kwento. Simula nang ako'y pinanganak. Ang dalawa ay naupo upang magkwentuhan. Pinanganak ako sa bayan ng Albania, kung saan Briseño. Ang aking ama ay nanirahan. Ang ina ko na si Prinsesa Floresca ay nakatira sa Crotona. Ako ay pinangalan ng lang Florente. Isang taon pa lamang ako ay muntik na akong bigitin ng isang buwetre. At ng ilang taon ay pinag-aral ako ng aking ama, ngunit ayaw pumayag ng aking ina dahil ako'y lilisan na. Sino ang mag-aaruga sa kanya roon? Pakalagaan siya ng kanyang mga guro at kaibigan doon. Sa mga sinabi ng ama ko, ay nakumbinse niya si ina upang ako'y lumesan. Sa pagdating ni Florante Florante, maligayang pagdating. Ako pala si Antinor at ako ang magiging guro dito sa Athena. Ato! Usab. Sasab? Okay. Salamat po. Dito nagsimulang magalit si Adolfo dahil nasapawan na siya ni Florante. Isang hapon, tinipon ni Antinor ang mga estudyante. O bakit tila ay lungkot mo? Ayoko po kasi umalis sa Albania. Hayaan mo, lilipas din yan. Sa isang buwang, titigil ni Florante sa Atenas ay kapansin-pansin, ay palagi siyang tulala at di makakain. Isang araw, habang naglalakad si Florante, ang kanyang kawabayaan, napansin niya ang pinong pagkikilos nito. Makaraan ang pang-anim na pag-aaral, binabati kita Florante. May talento ka propesya, at teorya at matematika. Salamat po. Dito nagsimulang magalit si Adolfo dahil nasapawan na siya ni Florante. Isang hapon, tinipon ni Antinor ang mga estudyante. Ito ng pagsusudula ng trahedya ng dalawang apo. Si Florante ay mangunguna bilang Polensis at si Adolfo bilang Itiocole. Nang magsimula na ang dula-dulaan, nanlisik ang mga mata ni Adolfo kay Florante. Ikaw, ang umagaw ng kaparihan ko. Dapat kang mamatay. Adolfo, itigil mo ang iyong kaibahangan. Matapos ang pagdiriwang at di na nakita si Adolfo, makalipas pa ang isang taon, isang sulat ang dumating para kay Florante. Basahin ang sulat. Hindi! Mahal na ina! Bakit mo ako iniwan? Di man lang tayo nagkita sa matagal na panahon. Hindi! Mamatay! Yeah. 2 buwan pa si Florante sa Atenas bago dumating ang kanyang sundo. Maestro, paalam na po. Florante, tandaan mo, palaging mag-ingat ka. Adolfo. Salamat po sa lahat. Tatandaan ko po ang iyong binilin. Salamat po sa lahat. Tandaan ko po ang iyong... Ay, bata. Uy. Mag-iingat ka, Florante. Mo ng tulong ay nandito lang kami. Minandro, sumama ka kay Florante sa Albania. Salamat po eh. Paalam na po. Paalam na. Pagdating sa Albania. Aking ama. Aking mundo. Biglang may dumating na isang mensahero. Magandang araw po. Humingi ng tulong ang Crotona sa inyo dahil nanganganib Po na masakop ni General Osmalike. Asahan niyo ang tulong namin, Florante. Asahan niyo ang tulong namin, Florante. Pupunta tayo kay Haring Lencio. Pagdating sa palasyo, sinalubong sila ni Haring Lencio. Mahal na hari, ang aking anak na si Florante. Ang binata sa aking panaginip. Siya ang papalit sa aking trono. Pansamantala, pamunuan mo ang buong patungo sa Crotona. Tulungan mo ang iyong ninuno. Doon at magkamit ng karangalan. Nabalitaan ko kay Antinor na nagpalapas ka ng iyong kausayan sa Atenas. Walang pagdududa na iyong namana ang mga katangian ng iyong ama. Maraming salamat po sa iyo, papuri. Ginawa ko lang po ang nararapat. Sa silayan ni Florante, sila sa hardin ng palasyo. Maaari ko po bang malaman kung ano ang pangalan ng magandang binibining iyon?
Siya nga pala ang aking anak na si Laura. Maiwan mo na kita at mag-uusap lang kami ng iyong ama. Umasok si Haring Linceo sa loob ng palasyo at nilapitan naman si Florante si Laura. Magandang umaga sa iyo, prinsesa. Kanina pa kita napapansin. Ouch! Hindi lang, skiking. Magandang umaga, Florante. Salamat sa papuri. Lagi kang kinukwento sa aking ng iyong ama. Sana'y makilala pa kita ng lubusan. Gayon din ako. Ngunit ilang araw na lang at aalis ka na rin. Oo nga. Halika, Laura. Pumasok na tayo at magsimula sa ating paging. Pagkatapos ng 3 gabing piging. Magandang gabi sa iyo, Florante. Dapat ka nang maghanda para bukas. Florante, maraming salamat po sa paalala. Magandang gabi rin po. Kinabukasan, handa ka na ba? Malayo ang iyong lalakbayin. Handa na po, aking ama. Karangalan ko pong maglingkod sa inyo, Haring Linceo. Mabuti kung ganon, mag-iingat ka. Salamat po. Mag-iingat ka, Florante. Papalik ka. Pangako, Laura. Paalam. Paalam sa inyong lahat, mga kawal, tayo ng lahat. Pagdating nila sa Crotona, nakita nila ang hukbo ni General Osmalik. Sugod! Florante. Oh, Florante. Nasaan ang kalaban? 1, 2, 3, takbo! Nanalo tayo! Mabuhay ang Albania! Mabuhi! Mga kawal, babalik na tayo sa Albania! Sa pagbalik nila sa Albania ay may nakasalubong silang mga binyagan na may dalang isang babae. Sino kayo? Kayo narito. Kami mga taga-Albania. Pagkawalan nyo ang babaeng iyan. Galang pero kayo ay nalang dito para Bini-bini. Mawalang galang na pero ngayon lang kita nakita rito. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Oh, Florante, si Laura. Laura, bakit ka nandito? Gusto ko lang malaman ang iyong kalagayan. Salamat sa pag-aabala. Kumusta ka na? Laura. Umut lang. Laura gani. Laura. 1, 2, 3, go. Iligtas mo siya. Paano kung may masamang mangyari sa kanya? Paano kung ako na ang bahala? Ililigtas ko ang ama, abot sa aking makakaya. Makang linggo. Ayo! Sab. Nastik sa pulo. Sige na. Nanalo ulit tayo. Salamat naman at dumating ka. Ginawa ko lang po ang aking tungkulin. Matapos noon ay bumalik na ang lahat sa Albania. Florante, pasensya na. Kadala ulit kita sa Italia para lumaban sa mga Turko. Mag-ingat ka. Pumunta po kami kaagad. Pagkapagsilaysay. Araw ng paglalakbay. Ilang araw ng paglalakbay, kapag nakita nyo na sila ay sugurin nyo kaagad. Sugod! Sugod! Sumama ka sa amin kung ayaw mo makalipas ang ilang araw. General Florante, dala ko po ay isang sulat galing sa Haring Linceo. Maraming salamat, maaari ka nang umalis. Pagkatapos basahin ni Florante ang liham, pinatawag niya si Minandro. Minandro, babalik ako sa Albania. Pinapupunta ako ng hari. Ikaw muna ang mamahala dito. Go. Karangalan ko ito. Umuwi si Florante sa Albania, nag-iisa. Pagdating niya ay pinaligiran siya ng mga kawal. Anong ibig sabihin nito? Sumama ka sa amin kung ayaw mong masaktan. Dinala si Florante sa palasyo at nakita si Adolfo. Kamusta na, Florante? Matagal na tayong hindi nagkakausap. Kwentuhan mo naman ako. Walang hiya ka. Anong ginawa mo kay Laura? Minaon ka. Maayos ang kalagayan niya, ngunit ikinakalungkot ko. Magpapaalam na ang iyong ama na si Duque Beseo. Papatayin kita! Papatayin kita! Mga kawal, alisin niyo ang taong ito sa harapan ko.
At doon nagwakas ang pagsasalaysay ng buhay ni Florante. At ganoon nga ang nangyari. Hayaan mong ako naman ang magsalaysay ng aking buhay. Ang ngalan ko'y Aladdin mula sa syudad ng Persya. Anak ng bantog na Sultan Ali Adab. Kaya ako nandito dahil ako ay pinagtaksilan ng sarili kong ama. Samantala, sa kabilang bahagi ng kagubatan. Anong gagawin mo sa akin? Saan mo ako dadalhin? Sumama ka na lang. Itigil mo yan! Ha? Nakarinig ka ba ng mga nag-uusap? Oo, halika't hanapin natin kung saan ito nagmumula. Nang mabalitaan ko na pupugutan ng ulo ang aking minamahal, ako ay nagmakaawa sa hari ng huwag na itong ituloy. Matapos nito, ako ay nagdamit gerero upang makatakas sa kaharian. Di na nakatiis si Florante at Aladdin. Kaagad nilang nilapitan ang kanilang sinisinta. Wari bang sabihin ang pagmamahal ng isa't isa. Oh, Laura, aking mahal, katagal nating hindi nagkita. Mahal ko! Oh, Aladdin, paano ka napadpad dito, Laura? Hayaan mong ikwento ko ang mga nangyari sa akin sa bingit ng kamatayan. Ako'y nahabag kay Laura nang makita kong nilalapastangan siya ni Adolfo kaya kinuha ko ang busog at palaso at pinana ko sa dibdib ang walang awang hangal. Sadyang kay lupit ng tadhana sa ating lahat. Ngunit ngayon ay masaya na tayong lahat at magkakasama. Habang sila ay nag-uusap, ay dumating si Menandro at ang kanyang mga sundalo. Dapat ay hahanapin nila si Adolfo upang singlin sa kanyang mga kasalanan nang makita nilang maayos na ang lahat. Matapos ang sandaling pag-uusap ay bumalik ang lahat sa Albania. Masaya ang mga tao na nakita silang maayos na nakabalik. Kaagad naman dinaos ang kasal ni Florante at Laura at maging ni Aladdin at Florida. Matapos sila, kapwa magpabinyag. Florante, ako muna ay panandaliang magpapaalam sa iyo. May nagbalita kasi sa akin na sumakabilang buhay na ang aking ama. Kailangan ko siyang puntahan. Sa kabila ng mga kasalanan niya sa akin, siya ay mananatiling ama ko pa rin. Ako ang papalit sa pwesto niya kaya't matatagalan bago tayo magkita muli. Ipinapangako namin na kami ay babalik dito upang kamustahin kayong mag-asawa. Paalam, kaibigan. Dahil sa pagkamatay ni Hari Ninseo at Duke Preseo, ay pinalitan sila ni Florante. Sa kanyang paghahari, nanumbalik ang dating katangian ng kaharian. Na mauli ang kapayapaan, umunlad muli at bumalik rin sa dati ang mga tao. Rabina! Si Kim! Ako. Ayun na, eh. Oo, di ba?